naman sa mga malululain, mamamasdan pa rin daw ang ganda ng tanawin gamit ang usong-uso ngayong aerial camera o drone. Ang mga drone unang ginamit sa military surveillance o pag-espiya, pati na rin sa rescue operations. Pero kalaunan, ginamit na rin ito sa mga photo at video shoots. For the operator, they will held an examination here in CAAP and then the practical exam of the drone. Ang grupong Hacienderos, ini-level up ang paggamit nila ng drone. Kanila na rin itong ipinangkakarera. Ito yung tinatawag na FPV camera. Dito namin nakikita yung dinadaanan namin dito sa goggles. Meron siyang iba-ibang sizes at iba-ibang karakteristik. Depende sa preference nung piloto. Sa drone racing, mag-uunahan ang drone operators na lagpasan ang air gates at air flags na bahagi ng racetrack. May mga cone na nagsisilbing guide ng mga piloto para hindi maligaw sa racetrack. Ang unang makakatapos ng race, panalo. Pero hindi katulad ng drone camera na ginagamit sa mga photo o video shoot. Ang gamit nila Greg, racing drone na mas maliit. Kaya nitong makalipad sa bilis na 180 kilometers per hour kumpara sa ordinaryong drone na nakalilipad lang sa bilis na 60 to 80 kilometers per hour. Taong 2015 nung unang subukan ng training director ng grupo na si Greg ang drone racing. Meron na siya ngayong 15 drone set na nabili niya sa halagang 12 to 20,000 pesos kada piraso. Dito sa TEN sa Pilipinas, wala pa namang licensing para dito sa mga race drones. Kasi parang toy grade lang naman siya na lumilipad na hindi naman lumilipad ng mataas na mataas. At saka on a controlled area lang din kami nagpapalipad. Bonding time din daw nila ito ng kanyang anak na si Gabriel. Na katulad niya, nahihilig rin sa mga drone. Nagpunta lang kami sa toy store, then meron kami nakita yung mga maliliit na drone, yung mga toy grade. Then doon kami nag-start. Then eventually, bumili na kami ng mga drone na pang videography. Sa ngayon, ang pinaghahandaan ng Hacienderos, ang sasabakan nilang drone racing event sa Davao. Kaya ngayon pa lang, todo ensayo sila. Dito naman sa bayan ng Glan sa Sarangani, ang bida sa mga kalsada. Kakaibang tricycle na kung tawagin nila, drift trike. Para itong mababa o bansot na bisikleta na pinaaandar ng gasolina. Gawa nito ng 34 anyos na si Kevin. Natutunan lang daw niya ito mula sa video tutorial online. Habang ang mga materyales na ginamit niya sa pag-assemble nito, gawa lang sa mga piraso ng bakal, tubo at chassis ng motor na nabili lang daw niya sa junk shop. Ang nagastos niya, umabot ng 10,000 pesos. Sinisigurado ko lang yung sa pagwe-welding, okay na okay talaga. Gana yung mga brakes, yung engine, okay, walang problema. Sulit naman daw, lalo pat nagagamit niya ito sa pamamalengke, pamamasyal, at service na rin ang kanyang misis pagpasok sa trabaho. Sa ngayon, meron ng mga nagpapagawa kay Kevin ng drift trike na pinipresyohan niya ng hanggang 30,000 kada unit. Nabili ko to na unit and I'm very happy sa resulta na. Sinasabi ko sa kasamahan ko na pag mag-drifting tayo dito sa streets, dapat tingnan natin yung sa harap natin, malayo ba yung enkwentro natin, saka yung sa likod para walang disgrasya.
Maraming sumusulpot na mga bagong gimmick at adventure. Sa lupa man o sa hangin. Importanteng hindi lang mag-enjoy. Dapat din syempreng siguraduhing ligtas.